What's up mga tol? So ngayon nga, hindi ko na sana to gagawan ng video. Pero dahil mayroong nagtanong kung ano ba daw ang masasabi ko sa bagong Rider 150 na nilabas ng Suzuki. So dito nga, hindi na natin tatalakayin yung overall specs ng dalawang motor. Magbabase na lang tayo dun sa physical appearance nila at dun sa mga specs or features na madaling makita. So simulan na natin dito sa Rider Blade. So mayroong mga nagsasabi na pangit daw yung signal light nitong bagong Rider dahil nasa labas, hindi katulad ng previous generation na nasa loob at malinis tingnan. Nung isang gabi nga mga tol, mayroon akong nakasalubong na Rider FI at hindi ko man lang napansin na naka-signal light pala siya. Mas malakas kasi ang ilaw ng headlight kumpara dun sa signal light. Baka isa yun sa dahilan kung bakit nilabas nila ang signal light ng bagong Rider. Kung mas malayo nga ang signal light sa headlight, mas visible to lalo sa gabi. Pero wag na kayong magtaka mga tol dahil sa Vietnam pa lang o sa ibang bansa nakalabas na talaga yung mga signal lights ng mga Rider FI. So ngayon dumako naman tayo dito sa may batok niya, which is yung part na napapangitan yung mga ibang tao. So yung dating compartment ng previous Rider FI, pinalalim na lang nila yun tapos nilagyan nila ng charging port kaya yan nakaumbok mga tol. So meron na rin siyang winglet mga tol for aerodynamic. Dumako naman tayo dito sa Rider Pro mga tol. So basically mga tol, sa katawan or sa forma, wala naman silang pinagkaiba ng Rider Blade. Pulo lang talaga yung pinagkaiba sa physical appearance. So gaya ng Rider Blade, nasa labas na rin yung signal lights ng Rider Pro. Meron na rin siyang charging port again kaya may umbok. Ito rin mga tol ang pinakaunang Rider na merong ABS or tinatawag na Advanced Braking System. Naka-digital panel na to mga tol at pwede nyo dito i-connect yung cellphones nyo. One of the features nito mga tol is dito nga makikita nyo yung call icon at yung number ng caller. Keyless na rin to mga tol, iikutin mo na lang siya dito para mag-start. So ano ba yung masasabi ko dito sa bagong Rider na nilabas ng Suzuki? So para sa akin mga tol, hindi naman talaga siya pangit tulad ng sinasabi ng iba. So disclaimer lang mga tol, I'm just saying my opinion patungkol dito sa bagong Rider na nilabas ng Suzuki. So kung may opinion rin kayo mga tol, feel free to leave a comment down below. So ang masasabi ko lang dun sa dalawa, meron silang advantage at disadvantage sa kanila pareho. Kung gusto mo yung overall aesthetic ng isang Rider, go for Rider Blade. Mas maporma to at mas pogi kaysa dun sa Rider Pro. Kung gusto mo naman ng safety and advanced features, go for Rider Pro. Ang nagustuhan ko rin dito sa Pro mga tol is yung ABS. Ang nagustuhan ko naman dito sa Rider Blade is yung forma niya. Nandun pa rin yung itsura nung previous Rider FI. So yun lang yung masasabi ko mga tol. Kung alin man sa dalawa yung magustuhan nyo, at the end of the day, Rider pa rin yan. Maybe nag-overreact lang talaga tayo mga tol dahil hindi pa tayo sanay sa ganong forma ng motor. Syempre over time, magbabago na talaga yung mga forma ng mga nagustuhan nating motor. That's what you call evolution mga tol. Hanggang dito na lang mga tol. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na to, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So kung kayo ang tatanungin at kayo ang papipiliin, alin sa dalawa ang kukunin nyo? Rider Blade or Rider Pro? Leave a comment down below.